Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Buksan ang kwento, lihim at ningning. Sa likod ng ngiti, sa likod ng talim, silip sa mundo ng kanilang damdamin. Oh, kamera kumikislap, panggalan ng sigaw, isang maling. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Si Maria Josefina Joey Albert Paces, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang si Joey Albert, ay isang maganda, veterana, at magaling na artista, na sumikat noong dekada 80. Bukod pa rito, si Joey Albert ay hindi lang isang magaling na artista, siya ay isa ring profesional na mang-aawit. Sa katunayan, ang kanyang mga awitin ay patuloy na pinapakinggan magpasa hanggang ngayon, Mapa FM Radio man, o sa videoke man. Si Joey Albert ay ipinanganak, noong March 19, 1960, sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang, may malalim na pananampalataya, at pagpapahalaga sa paglilingkod. Sa katunayan, ang kanyang inang si Leticia Tordesillas Albert, ang siyang nagtatag, ng Marian Missionaries of the Holy Cross. Nag-aral siya, sa Our Lady of Assumption College sa Makati, kung saan, nakilala niya bilang kaklase noon, ang kasalukuyang senador ng bansa, na si Loren Legarda. Siya ay nakapagtapos sa nasabing eskwelahan, ng kursong, Communication Arts. Siya ay ikinasal, kay Vicente Paces III, sila ay biniyayaan, ng 2 anak na babae. Bago pa man siya nakilala bilang tanyag na soloista, nagsimula muna ang kanyang paglalakbay sa musika, noong huling bahagi ng dekada 70, at unang bahagi ng dekada 80, bilang miyembro ng The New Minstrels, ang ikatlong henerasyon, ng tanyag na banda sa bansa, noong panahon na iyon. Dito niya natutunan, ang tunay na kahalagahan ng sipag, pakikasama, at paggalang sa sining. Mga aral na dadalhin niya, hanggang sa kanyang pag-angat, bilang isa sa mga mukha, ng original Filipino music, o OPM. Noong 1982, nagbago ang takbo ng kanyang buhay, nang manalo siya sa patimpalak, na Dream Girl Filipina, sa programang The Party, na pinamumunuan ni Ariel Ureta. Ito ang naging daan niya, upang mapansin siya ng industriya. At makalipas lamang ang 2 taon, ay lumagda siya ng kontrata, sa October Arts International, sa ilalim ni Orly Ilacad. Dito nga sumibol, ang mga awiting, nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan, o naglagay sa kanya, sa tuktok ng katanyagan, bilang isang mang-aawit. Ang kanyang pinakakilalang kanta na, Tell Me, na isinulat nina Louie Ocampo at Alan Aikay, ay naging paborito ng marami. Ito ay muling sumikat, ng kantahin ng bandang, Side A. Ilan pa sa mga kanta niyang humulagpos sa kasikatan, ay ang mga sumusunod. There are nights when I can't. I Remember the Boy, na isinulat naman ni Jose Mari Chan, na inilabas noong July 18, 1985, at muling binigyang buhay, ni Lea Salonga. Today I heard them play the song again. Points of View,
noong 1985, na kinanta niya, kasama si Pops Fernandez. Kumukuti-kutitap, isang kantang pamasko, na isinulat ng tatlong batikang manunulat ng kanta, na sina Jay Reyes, Ryan Cayabyab, at Jose Javier Reyes, at inilabas naman, noong January 1, 1997. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang indak ng mga sa dinami-dami ng aking minahal. At, Ikaw Lang Ang Mamahalin, na inilabas naman, noong January 5, 1987. Sa bawat pag-ikot ng Sa loob ng dekada 80, tila walang tigil ang kanyang tagumpay. Nagkaroon siya ng napakaraming mga konsyerto, sa mga pangunahing lugar, tulad ng Araneta Coliseum, Folk Arts Theater, at Ultra. Nakapagtanghal din siya, sa iba't ibang bansa, tulad ng Estados Unidos, Canada, Malaysia, Singapore, at maging sa gitnang silangan. Bukod pa rito, siya ay napasama rin, sa ilang pelikula, kasama sina Dolphy, at ang grupong Tito, Vic, at Joey. Hinirang din siyang, isa sa 10 pinakamahusay na manlilibang, sa Tinig Awards, noong 1983. Naging pinakamahusay na babaeng mang-aawit, sa Cecil Awards, noong 1985. At muling nagwagi, sa Awit Awards, noong 1990. Bukod sa musika, nagpakita rin siya ng malasakit sa kapwa, nang maging tagapamahala at host, ng programang pampubliko na, Bahay Kalinga, sa ABS-CBN, mula 1991 hanggang 1994, na nagkamit pa ng mga parangal, dahil sa serbisyong ibinigay nito. Dala ng kanyang kasikatan sa musika, hindi nagtagal, ay inalok din siya ng mga pagkakataong umarte, sa pelikula. Bagamat musika pa rin ang kanyang pangunahing layunin, ay tinanggap niya ito, bilang karagdagang hamon, at karanasan. Ang kanyang unang pelikula ay ang, Nako, Ha, noong 1984, kung saan, nakatrabaho niya rito, ang paborito ng lahat, na si Dolphy, at ang grupong Tito, Vic, at Joey. Sinundan naman agad ito ng, Ready, Aim, Fire, noong 1987. At noong 1989, ay gumanap siya, bilang si Angeli Basas, sa, May Pulis sa Ilalim ng Tulay. Bukod sa pag-arte, naging bahagi rin ang kanyang tinig, sa mga pelikula. Tulad ng pag-awit sa tema ng pelikulang, Iisa Pa Lamang, noong 1992. At ang muling pag-record niya, ng Tell Me, para sa pelikulang, A Love Story, noong 2007, na nagpakilala muli sa kanya, sa mga bagong henerasyon. Sa telebisyon, naging tagapagdaloy siya ng programang, Bahay Kalinga, na nag-alay ng tulong sa kapwa, at madalas ding panauhin, sa iba't ibang palabas upang kumanta, at magbahagi ng kanyang kwento. Ngunit sa gitna ng tagumpay, dumating ang mga pagsubok, na sumubok sa kanyang katatagan. Noong 1994, napilitan siyang lumipat, kasama ang kanyang pamilya, sa Vancouver, Canada. Isang desisyong, labis niyang pinagsisihan, at ipinagluksa ng halos 3 taon, dahil sa pangungulila sa bayan, sa pamilya, at sa kanyang karera. Ngunit ginawa niya ito, at tiniis ang lahat, para sa kapakanan ng kanyang 2 anak na babae, at sa kagustuhan na rin, ng kanyang asawa. Mas masakit pa rito, nang magkaroon siya, ng malubhang karamdaman. Noong 1995, ay nalampasan niya ang sakit na cervical cancer, ngunit noong 2003, ay nasuri naman siyang, may colon cancer. Sumailalim siya sa operasyon at chemotherapy. At sa kabila ng takot at hirap, ay muling bumangon, ngunit noong 2015, ay muling bumalik ang kanyang sakit. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Kahit may nararamdamang kirot,
ay tumuloy pa rin siya sa kanyang konsyerto, kasama ang grupong The Company, at nagbigay pa ng mga palabas, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hanggang sa napilitan siyang tumigil, dahil sa labis na pagkapagod. Hanggang sa ngayon, nananatili siyang nasa Canada, ngunit hindi kailanman nakalimot, sa Pilipinas. Dahil ito ang kanyang tahanan, at pinagmulan. Muli siyang nakapaglabas, ng mga bagong awitin, tulad ng Songs of the Heart, noong 2010. Nakasama sa mga muling pagtatanghal, ng mga dating miyembro ng The New Minstrels, at Circus Band. At nagdiwang pa ng ika-45 taon ng kanyang karera, sa pamamagitan ng konsyerto na pinamagatang, Fortified, noong 2025. Sa loob ng mahabang panahon, minahal siya ng mga manonood, hindi lamang dahil sa kanyang malambing at punong-puno ng damdaming tinig, kundi dahil sa kanyang katapatan, pagiging mapagkumbaba, at pambihirang katatagan. Isang babae, na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay patuloy na nag-aalay ng musika at pag-asa, sa bawat taong nakikinig sa kanya. Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Buksan ang kwento, lihim at ningning. Sa likod ng ngiti, sa likod ng talim, silip sa mundo ng kanilang